Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Si Teresa ay isang tahimik na dalaga mula sa mayamang pamilya. Maganda siya at may maginhawang pamumuhay. Marami ang nagsasabi na napakaswerte niya sapagkat nasa kanya na ang lahat ng inaasam ng iba. Hindi niya naranasang magtrabaho dahil bukod sa napakaswerte niya sa kanyang mga magulang, meron pa silang matagal ng kasambahay na nag-aasikaso ng lahat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi pwedeng gawin ni Teresa. Bawal siyang mag-boyfriend hanggat hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil maganda siya, marami ang umaaligid sa kanyang mga binata at isa dito ay kanyang natitipuhan. Pero lihim lang niya itong hinahangaan. Ngunit isang araw, pagpasok niya sa kanilang bahay ay bigla na lang siyang sinalubong ng kanyang papa at agad siyang sinampal sa di malamang dahilan. Diyos ko Albert, bakit mo naman sinaktan ang anak mo? Hindi ba't napag-usapan naman natin na kakausapin lang natin si Teresa? Tanungin mo naman muna siya bago mo siya saktan ng ganyan. Hindi mo pa nga alam kung totoo yung nasa litrato eh. At bakit pa ako magtatanong, Marisa? Kitang-kita na sa litratong to na nakikipaglandian niyang anak mo. Hoy, ikaw Teresa ha? Sige, ipaliwanag mo kung ano to. May boyfriend ka na? Nakikipag-boyfriend ka na maski hindi ka pa natatapos sa pag-aaral? Hindi po, wala po. Ano po ba kasing litrato yan at bakit galit na galit po kayo sa akin? O ayan, tignan mo. Sino yan? Bakit kayo magkayakap? Kita mo? Ngiting-ngiti ka pa dyan eh. At talagang sa labas pa ng eskwelahan mo to ginagawa. Swail ka! Wala po akong ginagawang ganyan. Yung litrato na yan, nagpapasalamat lang po siya sa akin kasi pinautang ko po siya ng pambayad niya sa project. Pero hindi ko po siya boyfriend. Magkaibigan lang po kami. Hindi po ako nakikipaglandian dahil alam ko naman po na bawal. Sinusunod ko po kayo, Papa. Hindi po ako suwail na anak. Lahat ng gusto niyo sinusunod ko dahil nirerespeto ko kayo. Oo, meron mga nanliligaw pero hindi ko po yun pinapansin. Grabe naman ho kayo, sasaktan nyo na lang ho ako ng basta-basta. Huwag mo kong niloloko, Teresa. Akala mo madali akong mauto sa mga palusot mo? Kahit anong sabihin mo, malinaw na malinaw sa mata ko kung ano ang nakikita ko. At tandaan mo to ha, hanggat nasa poder kita, wala kang karapatan sumuway. Kapag hindi ka sumunod, ako mismo ang magtatakwil sa'yo bilang anak ko. Mas pipiliin ko pa ngang mawalan ng anak kaysa magkaroon ng anak na swail at walang ya. Albert, tama na. Anak natin si Teresa. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan. Papa, kahit anong sabihin niyo, wala po akong ginagawang masama. Kung gusto niyo pong kontrolin ang lahat ng kilos ko, gagawin ko. Kasi natatakot po ako sa inyo eh. Pero wag niyo naman po akong pagbintangan ng hindi ko naman ginagawa. Hindi ko po kayo nilalabanan. Sinusunod ko po ang lahat ng bilin niyo. Ang mali lang po, nagtiwala kayo kagad sa litrato kaysa sa akin na anak ninyo. At anong gusto mong gawin ko, Teresa? Paniwalaan ka maski may hawak na akong ebidensya? Hindi pwede. Basta tandaan mo, isang pagkakamali lang na mahuli pa kita. Kahit maliit, makikita mo kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Kung ganyan po pala, Papa, kahit anong gawin ko, kahit anong linis ng intensyon ko, hindi niyo pa rin ako pakikinggan. Lagi na lang po akong mali sa paningin niyo. Pero sana dumating ang araw na makita niyo naman kung gaano ko kayo nirerespeto at gaano ko kayo sinusunod, kahit ang kapalit ay sarili kong kalayaan. Natahimik ang kanyang mga magulang matapos marinig ang mga salitang yon mula kay Teresa. Pareho silang hindi nakapagsalita. Tila ba tinamaan sa bigat ng sinabi ng kanilang anak. Ilang saglit pa, mabilis na tumakbo ang dalaga papunta sa kanyang kwarto at isinara ito. Sa loob ay hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang iniisip kung sino ang maaaring magpadala ng litrato sa kanyang mga magulang. Alam niyang wala siyang ginagawang mali, ngunit malinaw na may taong gusto siyang siraan. Agad na pumasok sa isip niya si Beth. Siya lang naman kasi ang nakakaalam na nanliligaw sa kanya ang lalaking kasama niya sa larawan. Ngunit agad din niyang tinaboy ang hinala na yun. Iniisip niya na hindi ito magagawa ni Beth sa kanya dahil matalik silang magkaibigan. Kaya lalo lamang siyang naguluhan. Habang nakahiga siya sa kamang umiiyak, biglang may kumatok sa pinto. Mabilis siyang bumangon at inayos ang sarili bago tinungo ang pinto upang tignan kung sino ang naroon. Pagbukas ng pinto ni Teresa,
Bumungad sa kanya ang kanyang ina na si Aling Marisa. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito at kaagad siyang niyakap. Anak, patawarin mo ang papa mo ha. Nadala lang siya ng galit. Ayaw ka naman talaga niyang saktan eh. Pero alam mo na, mahigpit talaga siya pagdating sa ganyan. Hindi kaagad nakasagot si Teresa. Naramdaman niya ang init ng yakap ng kanyang ina at doon lalo siyang napaiyak. Mama, bakit po ganun si Papa? Kahit anong gawin ko, kahit gaano ko siya sinusunod, pakiramdam ko kulang pa rin. Hindi niya ako pinapakinggan. Naiintindihan kita, anak. Naniniwala ako sa'yo. Pero sana, konting tiis na lang ha. Darating ang panahon na maiintindihan ka rin ng papa mo. Hindi madali sa kanyang magtiwala, lalo na sa pagdating sa mga bagay na ayaw niyang mangyari sa'yo. Mahal ka ng papa mo, Teresa, kahit hindi niya laging naipapakita. Napahinga ng malalim si Teresa at pilit pinahid ang mga luha. Kahit masakit ang loob niya, ramdam niyang totoo ang mga sinabi ng kanyang ina. Sana nga po, Mama. Sana isang araw makita niya rin kung gaano ko siya nire-respeto. Alam naman niya yun, anak. Nabulagan lang talaga siya sa litrato na yan. Nagulat lang talaga yun dahil sa nakita niya. Pinoprotektahan ka lang niya, anak. Sana maintindihan mo yun, ha? Hindi ko naman po kayo susuwayin eh, at naiintindihan ko naman po kayo palagi. Mabuti kung ganon. O sige, magpahinga ka na. Huwag mo nang isipin ang mga sinabi ng papa mo ha. Ako nang bahalang makipag-usap sa kanya. Tumango lamang si Teresa. Nang makalabas ang kanyang ina, agad niyang isinara ang pinto at muling humiga sa kama. Masama pa rin ang kanyang loob. Hindi na siya nakakain ng hapunan dahil sa pagod at bigat ng kanyang iniisip. Nakatulog na lang siya nang hindi man lang nalalamanan ng kanyang tiyan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi siya mapakali kaya agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa kusina, nadatnan niya ang kanilang katulong na si Manang Sean. Abalang-abala ito sa paghahanda ng almusal. Matanda na siya, puti na ang buhok at kulubot na ang balat, ngunit kapansin-pansin pa rin ang sigla at lakas sa kanyang mga kilos at galaw. Magaan itong kumilos, maingat sa pag-aayos ng mesa at maasikaso sa lahat ng kailangan ng pamilya. Bata pa lang si Teresa, si Manang Sean na ang nag-aalaga at tumutulong na magpalaki sa kanya. Mula sa pag-aalaga nung siya ay musmus pa lamang hanggang sa ngayon na siya'y dalaga na, hindi nagbabago ang pagmamalasakit at pag-aaruga ng matanda sa kanya. Kaya't sa kabila ng mga mahigpit na patakaran ng kanyang ama, naramdaman niya na may isang kakampi sa bahay nila, si Manang Sean, na laging nakahandang makinig at umalalay sa kanya. Nang makita siya ni Manang Sean, agad siyang ngumiti at bumati sa kanya. Aba, maaga ka ngayon, iha. Halika na, maupo ka na at nang makakain ka. Salamat po, Aling Sean. Sila papa po, gising na ba? Baka maya-maya ay bumaba na rin sila. Mauna ka na, maaga ang pasok mo ngayon, hindi ba? Opo. O sige, ipaghahain na kita. Salamat po ulit, Aling Sean. Habang inihahain ni Aling Sean ang pagkain, bigla siyang natigilan. Parang may naalala siyang mahalaga. Napakunot ang noo niya at saglit na tumigil sa pagkilos. Bakit po, Aling Sean? May naisip po ba kayo? Hindi ko sana sasabihin ito, iha eh. Kaso bigla akong kinabahan nung maalala ko. Ano po ba yun? Kagabi, bago ka pumasok sa kwarto mo, may nakita akong kakaiba. Hindi ko alam kung ako lang bang namalikmata, pero ang nakita ko parang wala kang ulo habang naglalakad. Nanlaki ang mata ni Teresa sa narinig. Hindi siya kaagad nakasagot at napatingin lang sa matanda habang unti-unting gumagapang ang kaba sa kanyang dibdib. Ano pong ibig niyong sabihin? Baka naman po namalikmata lang kayo. Hindi, Teresa. Malinaw ang nakita ko. Kailangan mong magdoble ingat. Masamang pangitain ang ganon. Napayuko si Teresa at mas lalo siyang kinabahan. Napatitig siya sa matanda. Kita niyang seryoso ito sa kanyang mga sinasabi. Aling Sean naman nananakot po kayo hindi naman po Halloween. At saka wag naman po kayong magbiro ng ganyan, kinakabahan po ako .
Ano ka bang bata ka? Sa tanda kong ito magbibiro pa ba ako? Sinasabi ko lang kung ano ang nakita ko. Nakita nga kitang walang ulo kaya ingatan mo ang sarili mo ha. Yang gamit mo mamaya ibigay mo sa akin lahat. Bakit po? Ililibing ko para dagdag proteksyon. Pagkatapos nilang mag-usap, hindi na kumibo si Teresa. Tahimik siyang kumain habang ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa sinabi ni Aling Sean. Natulala siya at iniisip kung maniniwala ba siya o hindi. Maya-maya nang matapos na siyang kumain ay inihatid na siya ng kanyang ama sa paaralan. Habang nasa biyahe, wala silang imika na mag-ama. Nakatingin lang siya sa bintana. Pagdating niya sa paaralan, bumaba siya na mabigat ang loob. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang naglakad papunta sa loob ng campus. Habang papalapit sa silid-aralan, ramdam niya ang kakaibang kaba. Parang may nakatingin sa kanya bagamat wala namang tao sa paligid na nagpapakita ng interes sa kanya. At wala rin siyang nakikitang kakilala o kaklose. Nang makapasok na sa loob ng classroom, tulala siyang umupo at hindi napansin na may papalapit sa kanya mula sa likuran. Napapitlag siya nang biglang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Agad siyang napalingon at halos napatalon sa gulat. Teresa! Ay, ang OA ng gulat ha? Ano yon? May problema ka ba? Huminga ng malalim si Teresa at pilit na pinakalma ang sarili. Pilit siyang kumilos ng normal. Wala naman, may iniisip lang ako. Kagabi kasi pinagalitan ako ng parents ko eh. Ha? As in pinagalitan ka? Bakit naman? Pinagalitan ako dahil may ipinakita sa kanila na litrato. Yung picture na magkausap at magkayakap kami ni Josh sa labas ng school. Akala nila may boyfriend na ako. Hala ka, grabe naman yun. Dahil lang sa litrato at yakap pagagalitan ka na. Sobra ng parents mo, Teresa ha? Parang wala naman yun, normal lang yun sa atin eh. Beth, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Ikaw bang nagpadala ng litrato kina mama at papa? Ako? Hoy Teresa, ano ako, baliw? Bakit ko gagawin yun magkaibigan tayo? Kung may magtatanggol sa'yo, ako yun. Ano ako, traidor? Hindi ko ugaling siraan ang best friend ko. Pasensya na Beth ha. Ikaw lang kasi ang nakakaalam tungkol kay Josh eh. Kaya naisip ko lang na… Oo, ako lang nga. Pero isipin mo naman, kung ako ang gagawa niyan parang sinira ako ng sarili ko sa'yo. Never kong gagawin yun Teresa. Promise. Tayo ang magkakampi dito, tandaan mo yan. Hindi kita tatraidorin. Bahagyang lumuwag ang dibdib ni Teresa at kahit papano'y nakumbinsi siya ng mga salita ni Beth. Sana nga… Oo naman, ano ka ba? Malay mo may ibang galit sa'yo kaya ganun. Baka naiinggit sila. Galit? Bakit naman sila magagalit sa akin? Wala naman akong ginagawang masama ah. Ganun talaga eh. Kahit wala kang ginawa, may mga taong hindi masaya kapag maayos ang buhay ng iba. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Basta lagi mong tatandaan, nandito ako para sa'yo. Totoo yan ha. Baka naman ine-etchos mo lang ako ha. Baka ikaw talaga. Baka naman naiinggit ka na sa akin. Ano? Excuse me. Hoy, ano ka ba? Nagbibiro lang ako. Hindi magandang biro yun ha. At saka isa pa, wala akong dahilan para kainggitan ka. Uy, wag ka naman masyadong seryoso. Nagbibiro nga lang ako. Wag kang pikon. Hindi ako pikon, Teresa. Gusto ko lang linawin. Hindi kasi maganda yung biro mo eh. Sige na nga, sorry na. Hindi ko na uulitin. Ayos lang. Basta next time mag-iingat ka rin sa mga salita mo ah. Alam mo naman mabilis akong maapektuhan kapag ganyan. Oo na, promise. Wala naman akong masamang ibig sabihin eh. Sige na nga. Napawi ang tensyon sa pagitan nila Teresa at Beth matapos ang maikling pagtatalo. Subalit ang ekspresyon sa mukha ni Teresa ay hindi nagbago. Napansin ni Beth na malungkot pa rin ito at parang may malalim na iniisip. Bakit ganyan pa rin ang mukha mo? Alam mo, wag mo nang isipin kung sinong gustong manabotahe sa'yo. Papangit ka niyan kakaisip. Hindi naman kasi yun ang iniisip ko eh. Naguguluhan kasi ko sa sinabi ni Aling Sean kanina. Kagabi daw bago ako pumasok sa silid ko, nakita daw niya akong walang ulo. Alam mo ba ang ibig sabihin nun?
Oo, alam ko. Sabi nila kapag nakakita ka raw ng taong pugot, ibig sabihin nun, lapitin sa disgrasya o posibleng mamatay yung tao na yun. Pamahiin niya ng mga matatanda eh. Hala, ba't kanina lang sinabi sa'yo ng katulong nyo? Dapat yon nung nakita ka niya na ganun, nilagyan ka na niya kagad ng sombrero o kaya sinabi niya na kagad sa'yo para makontra yung senyales. Habang nagpapaliwanag si Beth, ramdam ni Teresa ang bigat ng sinabi. Parang may malamig na dumaloy sa batok niya at bigla siyang kinilabutan. Lalong sumidhi ang kaba niya nang bigla na lang lumakas ang ihip ng hangin sa loob ng kanilang silid. Napatingin siya sa bintana pero sarado naman yun, kaya't lalo siyang natakot. Magsasalita pa sana siya para itanong pa ang iba kay Beth pero biglang bumukas ang pinto at pumasok ang karamihan sa kanilang mga kaklase. Sunod na dumating ang kanilang guro na may dalang mga papel. Sinabi ng guro na mayroon daw silang gagawing project na kailangan ng partner. Isang pairing activity ito kaya 2 tao dapat bawat grupo. Tayo nang magpartner ha, huwag ka nang pumili ng iba. Oo naman, tayo naman talaga mula noon pa, di ba? Basta galingan mo ha. Oo naman, kapag tayong magkasama siguradong maganda ang kalalabasan. Magaling kang mag-edit at ako naman magaling kumuha ng mga pictures at videos, kaya good tandem tayong dalawa. Sabagay. Matapos makahanap ng kanya-kanyang partner ang lahat ng estudyante, agad nang ipinaliwanag ng kanilang guro ang magiging proyekto. Kailangan nilang gumawa ng isang video presentation na may malinaw na tema at may kasamang panayam o interview ng isang tao na may kinalaman sa napiling paksa. Detalyado ang paliwanag ng guro. Mula sa pagpili ng project, pagbuo ng konsepto, paghahanda ng tanong para sa interview hanggang sa tamang paraan ng pag-e-edit at pagsasaayos ng final output. Ipinaalala rin ito ang kahalagahan ng maayos na teamwork at malinaw na paghahati ng gawain para maging maganda ang kalalabasan ng proyekto. Pagkatapos ng maikling talakayan, mabilis na ipinamigay ng guro ang mga papel kung saan nakasulat ang kumpletong guidelines. Nakasalalay doon ang bawat requirement, kasama ang deadline at ang pamantayan ng grading. Tahimik na binasa ng mga estudyante ang nakalagay sa papel at kitang-kita ang iba't ibang reaksyon. May mga natuwa dahil sa interesting na gawain, ngunit meron ding nainip at nag-aalala dahil nangangailangan ito ng oras at effort. Samantala, si Teresa at Beth ay parehong nakaramdam ng excitement. Maganda ang pagkakahati ng kanilang mga talento kaya kumpiyansa silang kakayanin nila ang proyekto ng maayos. Kailangan ay mabilis nating matapos ito, Teresa. Narinig mo yung sinabi ni Sir, may plus points ang mauunang makatapos. Kayang-kaya naman natin yan eh. Kaya nga, kaso yung oras ang magiging problema natin. Pero naisip ko sa bahay na lang natin yun gawin. Doon ka na lang sa amin matulog bukas. Tutal naman weekends eh. Ano, game? Okay lang naman, kaso sina Papa at Mama baka hindi nila ako payagan eh. Alam mo naman napaka-stricto ng mga yon. Akong bahala ay pagpapaalam kita. Naku, bad timing pa naman ngayon. Baka mamaya pati ikaw pagalitan. Ay naku, wag kang mag-alala. Marunong akong makiusap. Kahit gaano pa sila ka-stricto, alam ko kung paano ko sila makukumbinsi. Basta magtiwala ka sa akin. Kumpiyansa si Beth na kaya niyang mapaamo ang mga magulang ni Teresa. Sanay na itong makipag-usap sa matatanda at palagi ring magaling mga tuwiran. Kaya habang naglalakad sila pa uwi, panay ang salita ni Beth kung ano ang idadahilan niya. Sabi pa niya, ipapakita raw niya na seryoso sila sa project. Pati na rin na mas magiging productive sila kung magkasama sila. Dagdag pa nito, kung sakaling hindi pumayag kaagad ang mga magulang ni Teresa, handa siyang maghintay at paulit-ulit na magpapaliwanag hanggang sa makuha niya ang kanilang tiwala. Habang nakikinig, napapailing si Teresa pero hindi niya mapigilang mapangiti. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya dahil ramdam niya ang kumpiyansa ng kaibigan. Ngunit sa likod ng ngiti niya, may kaba pa rin dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin ng kanyang mga magulang ang ideyang magpapalipas siya ng gabi sa ibang bahay. Pag-uwi nila mula sa eskwela, diretso na silang pumasok sa bahay ni Teresa. Nandun ang papa niyang si Albert na nakaupo sa sala, nakasandal sa sofa habang nagbabasa ng dyaryo. Magandang hapon po, Tito. Kumusta po kayo? Ikaw pala, Beth. Ayos lang naman. Mabuti't nadalaw ka ulit dito sa bahay.
Opo eh. Kasi po tito may project po kami sa school. Kailangan pong gumawa ng video presentation. Mas maganda po sana kung magkasama kami para mas mabilis naming matapos. Kung papayag po kayo, pwede po bang doon na muna si Teresa magstay sa amin? Kahit itong weekend lang po. Tahimik si Teresa, nakatayo lang sa gilid. Hinihintay niya ang reaksyon ng kanyang ama at iniisip na baka pagalitan silang dalawa. Ngunit laking gulat niya nang mabilis na tumango ang kanyang papa. Kung tungkol sa project, walang problema. Payag ako. Basta siguraduhin yung pag-aaral ang palagi niyong inuuna ha, at walang kalokohan. Ay, maraming salamat po Tito Albert. Promise po puro project lang ang aasikasuhin namin. Napabuntong hininga si Teresa. Hindi makapaniwala na ganun lang kabilis pumayag ang kanyang ama. Parang hindi siya ito. Parang nauto agad ng magaling makiusap niyang kaibigan. Pero naisip din ng dalaga na talagang malaki ang tiwala ng kanyang ama sa kaibigan niya kaya naman pumayag ito kaagad. Nagtuloy na sila sa kwarto ni Teresa at nagsimulang kumuha ng ilang damit ang dalaga. O ano, bilib ka na sa akin ano? Sabi ko naman sa'yo papayag ang papa mo eh. Oo na, bilib na ako. Pero grabe ka rin ang bilis mong na-convince si Papa Akala ko pa naman magtatanong pa siya ng kung ano-ano eh. Kasi nga marunong akong makisuyo at saka alam kong may tiwala sa akin si Tito Albert kaya hindi na ako nahirapan pa. Hindi ko pa rin gets eh. Ako nga minsan kapag nagpapaalam, ang daming tanong. Ikaw isang salita lang payag kagad sila? Ibig sabihin lang yan, alam niyang safe ka sa akin. Kaya huwag ka nang mag-alala. Bukas, smooth sailing ang gagawin natin. Wala kang problema. Sana nga. Umalis na sila mula sa bahay at naglakad papunta sa kanto kung saan maraming dumadaan na pampublikong sasakyan. Inalok sila ni Mang Albert pero tinanggihan ito ni Beth. Gusto raw niyang maranasan ulit ang simpleng biyahe at mas praktikal na rin dahil magdadala sila ng gamit para sa kanilang project. Pagdating nila sa terminal, agad silang sumakay ng bus. Sa umpisa masaya at magaan lang ang biyahe. Maraming pasahero, may ilang estudyante rin at may mga nagbebenta ng pagkain sa loob. Tahimik lang si Teresa, nakasilip sa bintana habang pinagmamasdan ng mga nagdadaan ng tindahan, palengke at mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit maya-maya, napakunot ang noon niya nang mapansin na tila masyadong malayo ang tinatahak ng bus. Hindi na niya napigilan ng sarili at kaagad na nagtanong. Beth, saan ba tayo pupunta? Malayo na to Bahagyang tumingin si Beth sa kanya. Ngumiti at saka marahang nagsalita. Oo nga pala. Hindi ko nasabi kagad sa'yo eh. Uuwi muna tayo sa probinsya namin. Doon natin gagawin ang project. Mas maganda doon kasi tahimik. Tapos marami rin akong kilalang pwedeng ma-interview. Parang bakasyon na rin para sa'yo. Ano? Probinsya? Beth, bakit hindi mo sinabi sa akin kagad? Akala ko sa inyo lang tayo gagawa. Huwag ka nang mag-alala. Mas maganda nga to promise. Isipin mo makakawala ka rin sa bahay nyo kahit sandali. At isa pa, kapag doon natin ginawa, siguradong kakaibang magiging output natin. Ayaw mo ba ng mataas na grade? Hindi pa rin mapakali si Teresa. Ramdam niya ang kaba dahil wala siyang ideya kung saan talaga sila pupunta at paano kung malaman ng kanyang mga magulang. Ngunit sa paraan ng pagsasalita ni Beth, punong-puno ng kumpiyansa, parang may kasamang pangungumbinsi, unti-unti na ring lumambot ang loob niya. Pero paano kung hanapin ako nila Papa? Hindi naman nila alam na probinsya mo palang pupuntahan natin. Ako nang bahala. Kung sakali ako ang kakausap sa kanila. Huwag ka na lang munang mag-alala. Basta isipin mo lang parang bonding natin ito. Bakasyon habang gumagawa ng project. Hindi man lubos na kumbinsido, napabuntong hininga si Teresa. Sa isip niya, wala rin siyang choice dahil nasa biyahe na sila. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at kinumbinse na baka nga mas maganda ang kalalabasan ng kanyang proyekto kapag doon nila ito ginawa. Pagkarating nila sa probinsya, agad na bumaba sina Teresa at Beth mula sa bus. Sa paligid, ramdam ni Teresa ang tahimik na kapaligiran. Malalawak na bukirin, mga punong nakahilera sa gilid ng kalsada at malamig na simoy ng hangin na kakaiba sa nakasanayan niyang buhay sa bayan.
Pagdating nila sa bahay na tutuluyan, agad itong napansin ni Teresa. Malaki ang estruktura, gawa sa kahoy at bato, may malalaking bintana at malapad na beranda. Bagaman halatang bihira ng tirhan, maayos at malinis ang paligid. Walang alikabok, nakatabi ng maayos ang mga gamit at tila alagang-alaga. Ngunit kapansin-pansin din ang katahimikan. Silang dalawa lang ni Beth ang tao sa loob. Ipinaliwanag ni Beth na tinatawag nilang mother house ang bahay na yon dahil dito nakatira ang kanilang mga lolo at lola noon. Ngunit ngayong halos lahat ng kamag-anak niya ay nasa ibang bansa na, mga caretaker na lamang ang pumupunta roon paminsan-minsan upang alagaan ang bahay. Matapos mag-ayos ng mga gamit, ipinakita ni Beth kay Teresa kung saan siya makakapagpahinga. Inihatid siya nito sa isang kwarto na may malinis na kama, kurtina at mesa. Pagkatapos, naghiwalay na muna sila upang makapagpahinga. Kinabukasan, pagkagising ni Teresa, laking gulat niya nang imulat ang mga mata at makita si Beth na nakatayo sa gilid ng kanyang kama. May hawak itong kutsilyo at may mga bakas ng dugo ang talim. Nakatitig ito sa kanya, ni hindi kumukurap. "Anong ginagawa mo?" Agad siyang napaupo at tinignan ang kutsilyong hawak ni Beth. Nanginginig ang kanyang boses nang muling magsalita. "Beth, bakit may dugo ka? At para saan yung kutsilyo? May bala ka bang masama?" "Ha? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nagkatay lang ako ng manok para may iluto tayo. Tapos narinig kitang parang umuungol kaya agad kitang pinuntahan dito. Ano bang iniisip mo ha? Napapatayin kita? Sus, walang ganyan. Hindi ako killer, uy." Saglit na natigilan si Teresa. Hindi malaman kung matatawa o matatakot sa sinabi ng kaibigan. "Bumangon ka na nga dyan at nang makakain na tayo. Naghanda na ako ng agahan natin at mamayang tanghali tinola ang uulamin natin." Matapos nilang kumain ng agahan, lumabas sila sa maliit na balkonahe ng bahay. Doon nila inilatag ang mga gamit para sa kanilang gagawing project. Habang nagbubuklat si Beth ng mga papel, nakikinig lang si Teresa at paminsan-minsan ay nagtatanong. "O, ganito na lang. Ako na sa research part. Ikaw naman sa pag-aayos at pagsusulat. Para mabilis tayong matapos. Tapos mamaya pwede tayong pumunta sa ilog. Ang ganda doon, parang swimming pool." "Sige, bahala ka na. Basta matapos lang natin kagad ito." Habang patuloy silang nag-uusap, biglang napatigil si Teresa. Napakuyom siya ng kamao at napahawak si sentido. Aray! "Oh, hoy Teresa! Bakit? Anong nangyayari sa'yo?" Ang sakit ng ulo ko. Bigla na lang. Para bang umiikot lahat." "Baka nahilo ka lang sa biyahe kahapon o baka naman gutom ka pa rin kahit kumain na tayo." "Hindi, iba ito, Beth. Ang bigat, ang sakit ng ulo ko." "Huminga ka ng malalim, dahan-dahan. Kung gusto mo ihiga muna kita sa kwarto." Unti-unting tumutulo ang pawis sa noo ni Teresa kahit hindi naman mainit. Habang inaalalayan siya ni Beth, nakaramdam siya ng matinding kaba. Hindi lang dahil sa sakit ng ulo, kundi dahil parang may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Habang inaalalayan siya papasok ng kwarto, lalong lumalakas ang pintig ng ulo ng dalaga. Para bang may tumitibok sa loob na hindi maipaliwanag, tapos may tila naririnig siyang bumubulong-bulong. "Beth, sino yon?" "Ha? Anong sino yon?" "May naririnig akong bumubulong eh." "Walang bumubulong. Tayo lang ang magkasama dito, walang bumubulong, Bes." "Hindi, meron talaga eh. At hindi lang isa, marami sila, Beth. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi pero parang hinihila nila ako." Napaatras si Beth at saglit na natigilan. Ang kaninang pangkaraniwang sakit ng ulo ay biglang naging tila kababalaghan. Sa pagdilat ni Teresa, namataan ni Beth na tila nagbago ang kulay ng mga mata nito. Mula sa karaniwang itim, may bahid itong pula na kumikislap sa liwanag. "Diyos ko! Teresa, anong nangyayari sa'yo?" Biglang napahawak si Teresa sa dingding. Nanginginig ang buong katawan. Pakiramdam niya ay may apoy na gumagapang sa kanyang mga ugat.
Beth, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Napansin ni Beth na lumalalim ang ugat sa leeg at braso ni Teresa. Halos kumikintab sa ilalim ng balat. Biglang nawala ng malay si Teresa at bumagsak sa sahig. Mabilis na kumilos si Beth. Halos mataranta habang sinasalo ang kaibigan. Teresa! Hoy! Gising! Dahil hindi ito tumutugon, sinikap niyang maipahiga sa kamang dalaga. Basang-basa na ng pawis si Teresa at ang mga ugat sa leeg at braso nito ay unti-unti nang bumalik sa normal. Agad kinuha ni Beth ang bimpo, binasa ng malamig na tubig at pinunasan ng noo ng kaibigan. Sa kabila ng kaba, pinilit niyang manatiling kalmado. Naupo siya sa tabi ng kama, nakamasid kay Teresa. Paminsan-minsan ay hinahaplos niya ang buhok nito, umaasang magigising na. Ngunit lumipas ang oras na natiling mahimbing ang tulog ni Teresa. Hanggang sa hindi na malayan ni Beth na siya na mismo ay nakatulog na rin sa tabi nito. Pagmulat niya hapon na, agad niyang tinignan si Teresa pero tulog pa rin ito. Hindi gumagalaw bagamat normal pa rin naman ang paghinga. Napabuntong hininga siya ng malalim. Bumangon at nagpa siya munang lumabas ng kwarto. Sa pagdaan niya sa pasilyo, biglang natigilan at pagkatapos ay napangiti. Tumuloy na siya sa banyo pagkatapos para maligo. Ilang sandali pa ay natapos na siya sa kanyang ginagawa. Biglang may kumatok sa pinto. Kahit nakatuwalya ay binuksan niya kagad ang pintuan. Agad namang napaatras si Josh. Halatang nagulat at namutla ang muka. Pasensya na. Akala ko si Teresa nagbukas, kaya pumasok agad ako. Hindi ko sinasadya. Ayos lang yon. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya. Hindi man lang ako nagbihis bago sumilip. Mainit kasi kaya naisip kong maligo kagad. Sandali lang ha, magbibihis muna ako. Maupo ka muna dyan. Tumango si Josh bilang pagsang-ayon. Ngunit halata sa kilos niya ang kaba at pag-aalangan. Habang nakaupo, nililibot niya ang tingin sa paligid na para bang hinahanap kung nasaan si Teresa. Ilang sandali pa, binalak niyang tumayo para hanapin ang dalaga pero bago pa siya makagalaw, bumalik si Beth na nakasuot lang ng spaghetti strap at maikling shorts. Lumapit siya ng walang pakundangan at may mapang-akit ng ngiti sa labi. Nang akmang yayakapin ni Beth ang binata, agad na umiwas si Josh. Tila ba ng diri at hindi makapaniwala sa ginagawa ng kaibigan ng babaeng nililigawan niya. Dahan-dahan niyang itinulak palayo si Beth. Bakit? Ayaw mo ba? Nandidiri ka ba sa akin, Josh? Hindi tama ang gusto mong mangyari, Beth. Akala ko ba nandito si Teresa? Kaya nga ako pumunta dito dahil sabi mo nandito siya. Oo, nandito naman talaga siya kaso tulog. Tulog naman pala ba't sabi mo sa chat, bilisan kong pumunta? Eksakto, kaya nga pinabibilisan kitang pumunta dito para magkaroon tayo ng oras sa isa't isa Ano? Bakit? Kapag ba sinabi ko na wala dito si Teresa, pupunta ka ba? Hindi ba? O kita mo, hindi ka makasagot? Ano ba to, Beth? Gusto kita. Gustong-gusto kita, Josh. Matagal na. Buhat nung elementary days pa lang tayo, ikaw na ang gusto ko. Pero hindi mo ako pinapansin Nang lumipat ka ng school sa college, grabing tuwa ako noon kasi magkakasama na tayo ulit. Baka sakali mapansin mo na ako. Hindi ko alam na may nararamdaman kang ganyan. O ngayon alam mo na. Anong gagawin mo? I'm sorry. Sorry? Yun lang? Ano bang nakita mo sa best friend ko ha? Aminin mo, mas maganda naman ako sa kanya, hindi ba? Oo, mayaman siya pero mas sexy ako at kaya kong ibigay sa'yo ang lahat. As in lahat. Beth, tama na. Bakit ka ba nagtsatsaga sa babaeng yun? Hindi siya pwede dahil istrikto ang mga magulang niya. Ako na lang, bagay naman tayo Hindi talaga pwede. Kaibigan lang mula noon hanggang ngayon ang pagtingin ko sa'yo. Hindi nalalagpas dun. Ganon? O sige, kung ayaw mo, ayos lang. Pero pwede naman maski walang label ayos lang sa akin. Maski isikreto natin kung gugustuhin mo, magiging maligaya ka. Bahagyang lumapit pa si Beth at dahan-dahang parang pusang umaaligid. Nakalabi siyang nakangiti at may kakaibang kumpiyansa sa kanyang galaw. Maya-maya ay bigla niyang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Josh.
Dama ni Josh ang init ng katawan ni Beth habang ikinukumpas nito ang buhok niya sa balikat at paulit-ulit na dumadampi ang kamay sa braso na puno ng malisya at panunukso. Umatras ng bahagya si Josh, halatang naaalibadbaran sa ikinikilos ni Beth. Subukan mo lang, kahit isang beses lang. Ano ba? Tigilan mo na nga ako. Napasinghap si Beth sa lakas ng tinig niya. Ngunit agad din itong ngumiti na parang hindi apektado. Si Josh naman ay napabuntong hininga, pinilit pakalmahin ang sarili bago muling nagsalita. Alam mo ba kung bakit gusto ko si Teresa? Kasi siya yung pangarap ko. Kasi may respeto siya sa sarili niya. Alam niya ang halaga niya. At hindi niya kailanman bababuyin ang sarili niya para lang sa pansamantalang kasiyahan. Natigilan si Beth, bahagyang napatitig sa kanya. Ngunit sa halip na makaramdam ng hiya, lalo lang tumalim ang kanyang mga mata. So, ako bastos? Dahil ba sa naging totoo ko sa nararamdaman ko? Mali ba talaga yon? Mali yun, lalo na kung may masasaktan. At lalo na kung may masisira. Ayokong masaktan ng babaeng mahal ko. Kaya pasensya ka na kung hindi ko masusuklian ang nararamdaman mo. Kung sakali ba nawala si Teresa, mapapansin mo ba ako? Hindi ko alam. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi totoo naman eh. Sa ngayon, kaibigan lang talaga ang turing ko sa'yo. Hindi nalalagpas dun. Mabuti pa uwi na muna ako. Hindi ako nakapagpaalam kina Lola eh. Hindi nakasagot si Beth. Nakatitig na lamang siya sa likod ni Josh habang unti-unting lumalayo ito sa kanya. Napakuyom ang kanyang mga kamao at pagkatapos noon ay patabog na isinara niya ang pintuan at galit na pumasok sa kwarto. Sa sobrang galit at inggit ng dalaga, naisipan niyang gumawa ng gayuma para kay Josh. Desperado na siyang maagawang binata mula sa kaibigan niyang si Teresa. May kaalaman si Beth sa pangungulam, mga sekretong itinuro sa kanya ng kanyang lola noon at walang alam dito si Teresa. Gabi na at tahimik na ang paligid ng mga oras na yon. Kinuha ni Beth ang 3 itim na kandila at inilapag sa gitna ng mesa. Isa-isa niyang sinindihan ang mga ito. Umupo siya sa harap ng mga kandila, napapikit tsaka nagsimulang bumigkas ng mga salitang hindi karaniwang nauunawaan. Habang lumalalim ang dasal, nag-iba ang tono ng kanyang boses. Sa gitna ng ritual, inilabas niya ang isang maliit na bote. Dahan-dahan niyang isinalin dito ang isang malapot na likido mula sa mangkok na kanyang inihanda. Sa unang tingin, mukha lamang itong malinaw na tubig, ngunit kung titignan para itong langis na kumikintab at bumubuo ng mumunting bula. Nang matapos siya, pawis na pawis si Beth na para ba siyang nilagnat at hinigop ang lakas ng kanyang katawan. Hingal na hingal siya at mahigpit na hinawakan ng bote na para bang isang kayamanang bawal mawala. Kinabukasan ay maagang nagising si Teresa. Pagmulat niya ng mga mata ay agad niyang hinanap ang kaibigan. Nakita niya ito sa labas ng bahay, nakaupo at tulala, parang kay lalim ng iniisip. Matamlay ito maski nalapitan siya ni Teresa. Nagtaka ang dalaga nang mapansin ang malamig na tingin sa kanya ni Beth. Tila ba walang gana na kausapin siya. Beth, may problema ba? Paano ba naman kasi? Tinulugan mo ko kahapon. Ang akala ko gagawin na natin yung project natin pero wala naman pala. Naku, hindi ko alam. Wala na akong maalala eh. Bakit nga ba ako nakatulog? Naging sunod-sunod ang paghingi ng pasensya ng dalaga. Hindi niya talaga sinasadya at hindi niya akalaing nakatulog siya ng ganoon katagal. Oo na, okay na. Wala na yun. Nakakahiya. Mabutit hindi ka nag-alala o nagpanik. Alam mo ngayon lang nangyari to. Ewan ko kung anong problema sa katawan ko. Nag-alala rin naman ako eh. Pero nang makita ko na maayos naman ang paghinga mo, hinayaan na lang kita. Pinilit ni Beth na ngumiti at ipakita na okay na siya. Ngunit sa loob-loob niya ay nagngangalit ang kanyang damdamin. Panayang mura sa kanyang isipan, galit na galit siya kay Teresa. Lalo siyang nainis sa sarili dahil kailangan pa niyang tiisin ang pagpapanggap na kaibigan siya nito. Alam ni Beth na wala siyang magagawa kundi manatiling malapit kay Teresa. Sa ganoong paraan, hindi siya mahihiwalay kay Josh at masusubaybayan pa niya ang bawat kilos ng dalawa.
Kahit hindi pa man sinasagot ni Teresa si Josh, batid niyang may damdamin din ito para sa binata. At yun ang pinakamasakit para kay Beth, ang makita na may posibilidad na maagaw sa kanyang lalaking pinapangarap niya. Anong gagawin na pala natin ngayon? Ano pa, edi magsisimula na tayo ng maaga. Puntahan na natin yung tao na i-interviewin natin. Tara na kina Josh. Sino? Si Josh Bacamo? Nandito si Josh? Oo, lola niya yung i-interviewin natin. Tsaka nalaman ko na naroon si Josh. Ay, kinikilig na yan. Ano? Hindi Tumahimik ka nga dyan, baka mamaya may makarinig nakakahiya. Sus, kunwari ka pa. Halika na, baka sakaling maabutan natin ang apple of the eye mo. Sandali lang, hindi pa ako nakapagbihis o nakapaghilamos man lang Nakakahiya naman. Ayos na yan, hindi naman sila maarte dito sa probinsya. Halika na. Wala nang nagawa si Teresa kundi ang sumunod. Ang totoo, ang hakbang na yon ay hindi lamang para sa kanilang proyekto. May mas malalim na dahilan si Beth. Yon ay ang muling makita si Josh. Naglakad na ang dalawa papunta sa bahay nila Josh. Nang makarating sila, nakita nila ang binata na nagwawalis sa bakuran. Teresa? Pasensya ka na, napaaga kami ng dating. Kumusta? Ayos lang. Hali kayo, tuloy kayo. Ano pala ang kailangan nyo? Pasensya ka na sa storbo ha. Yung lola mo kasi ang gusto naming interviewin para sa project namin. Ganun ba? Sandali lang at tatawagin ko si Lola. Pinatuloy sila ni Josh sa loob ng bahay. Habang nakaupo sa sala, lihim na inilabas ni Beth ang maliit na bote na naglalaman ng likidong inihanda niya kagabi. Nakatingin siya kay Josh na abala sa pagtawag kay Lola sa kusina. Maya-maya ay bumalik siya sa dalawa. Hindi naman makatingin sa kanya si Beth. Panay lang ang nakaw nito ng tingin sa binata. Ganon din naman si Josh sa kanya. Pero pinilit lang ng binata na maging normal lalo pa at nasa harapan nila si Teresa. Sandali. Nag-agahan na ba kayo? Hindi pa, ito kasing si Beth Agad akong hinila dito. Naku, wag kang maniwala dyan. Siya kaya ang nagyaya sa akin dito. Sabi niya gusto ka raw niyang makita. Miss na miss ka na raw niya. Hoy Beth, ano yun? Hindi naman ganun ang sinabi ko Walang nangyaring ganun. Kayo talaga. Pero sige, maghahanda ako ng miski kape, okay lang ba? Naku, wag na, nakakahiya. Ayos lang, ano ka ba? Sige dyan na muna kayo. Maghahanda lang ako ng konti. Tumayo si Josh at nagtungo sa kusina. Si Teresa ay sumandal muna sa sofa. Si Beth naman ay lihim na sinilip ang maliit na bote ng gayuma sa loob ng kanyang bag. Kailangan ko ng paraan para mainom niya ito. Hindi ako pwedeng mabigo. Ha? May sinasabi ka ba? Parang bumubulong ka, Beth Hindi baka guni-guni mo lang yon. Heto, nagtimpla ako ng kape at ilang pirasong biskwit. Pagdamutan niya na muna yan habang hinihintay si Lola. Nagluluto pa kasi. Salamat Ikaw ba nagtimpla nito? Masarap Anong masarap? Matabang nga Sinungaling ka, Bes Hindi ako nagsisinungaling Totoo naman ang sinasabi ko Masarap naman talaga yung kape. Ay teka, saan bang banyo nyo? Pwede bang makigamit? Oo naman. Nasa kusina lang. Gusto mo samahan kita? Naku, wag na. Itatanong ko na lang kay Lola kung hindi ko makita. Pagtayo ni Teresa ay sinundan siya kagad ng tingin ni Josh. Tuwang-tuwa siyang pinagmamasdan ng dalaga. Samantala, wala naman silang kaalam-alam na ginagamit na ang pagkakataong yun ni Beth. Agad niyang binuksan ang bote ng gayuma at ipinatak sa tasa ng kape ni Josh. Akin ka na ngayon. Pagkaupo muli ni Teresa ay agad ding bumalik si Josh. Wala silang kaalam-alam sa kakaibang ginagawa ni Beth. Tahimik lamang itong nakangiti. Kunwari abala rin sa pagkain ng pandesal. Heto Teresa, kumain ka pa. Baka mamaya magutom ka. Oo nga, salamat Josh. Ikaw kumain ka na rin. Oo nga naman, yung kape mo lumalamig na Inumin mo na. Kinuha naman ni Josh ang kanyang tasa ng kape at dahan-dahang humigop. Sa gilid ng kanyang mata, pinagmamasdan siya ni Beth, halatang sabik sa resulta ng kanyang ginawa.
Samantala si Josh naman ay napansin na tila may kakaiba sa lasa ng kanyang kape. Masyadong mapait na may bahid na kakaibang init. Bakit parang ibang lasa ng kape ko? Baka naman nasobrahan mo lang ng lagay ng kape. Ganun naman talaga hindi ba kapag sobra-sobra nagiging mapait? Tumango si Josh pero hindi mawala ang pagtataka sa mukha niya. Isang lagok pa ang ginawa niya bago niya inilapag ang tasa. Tapos ay tumayo siya dala ang kape papunta sa kusina. Ramdam niya ang kakaibang tibok ng kanyang dibdib, mas mabilis kesa normal. Samantala, lihim namang napangisi si Beth habang pinagmamasdan ng papalayong si Josh. Pagkatapos ng mahabang interview ay nagpasalamat ang dalawa at kaagad ding nagpaalam. Salamat Josh ha, malaking tulong itong na-record natin. Sana mapasa kagad namin para matapos na kagad ang stress. Walang anuman. Ingat kayo sa pag-uwi ah. Ikaw, hindi ka pa ba uuwi? Mamaya pa siguro. May aayusin pa ako rito eh. Bukas na lang ulit. Kita tayo. Ganun ba? Sige, mauna na kami ni Beth ha. Kita na lang tayo sa school. Bye! Ngumiti si Teresa at agad na tumayo. Kasunod niya si Beth na halatang tila ayaw pang umalis, subalit wala na siyang magagawa. Habang naglalakad ang dalawa papalayo, panayang pasimpleng lingon ni Beth pabalik kay Josh. Nasa isip niya na magsisimula na ang lahat ng kanyang plano. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sa kanilang bahay si Teresa. Halatang pagod siya pero mas nangingibabaw ang kanyang kasabikan na matapos na ang kanilang proyekto. Pagkabukas ng bag, inilabas niya kagad ang mga papel at ang kanyang laptop. Pinakinggan niya ang mga naitalang interview at maingat niyang inayos ang pagkakasunod-sunod ng videos. Halos hindi siya tumigil para lang makumpleto ito bago maghating gabi. Ayos, may ipapasa ko na rin ito bukas. Hindi na ako mahihirapan. Buti na lang at doon ako dinala ni Beth. Bukod sa nakapagbakasyon na, sulit naman yung taong kinapanayam namin. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagising na si Teresa. Inayos niya ang sarili at tinungo ang eskwela, dala ang kopya ng kanilang proyekto. Habang naglalakad sa hallway ng paaralan, napansin niyang maraming estudyante ang nakatingin sa kanya. May mga nagbubulungan, may mga nakangiti na parang nanunukso. Hindi niya alam kung bakit ganun ang reaksyon ng mga estudyante sa kanya. Nagpatuloy lang siya sa lakad, pilit na iniisip na baka may kung anong chismis na naman ako makalat. Pero mas lalo siyang kinabahan nang mula sa malayo ay nakita niya si Beth na papalapit. At hindi siya nag-iisa, mahigpit ang hawak nito sa kamay ng isang lalaki. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nanlaki ang mga mata ni Teresa nang makilala kung sino ang lalaking yun. Josh? Huminto siya sa paglalakad. Ang ngiti niya ay unti-unting napalitan ng pagkagulat at pagkalito. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad na lumapit si Beth, nakataas ang kilay at may ngiting puno ng pang-aasar. Oh, Teresa, buti naman at nandito ka. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na boyfriend ko na si Josh eh. Beth, ano ito? Bakit ganyan ang sinasabi mo? Ang sabi ko, boyfriend ko na si Josh. Tanga ka ba? Gusto mo pa ulit-ulit? Teka, paano nangyari yun? Bakit? Anong bakit? Bakit ganyan ang itsura mo para kang galit? Masama bang sinabi ko? Kami na nga, hindi ba Josh? Josh, totoo ba ito? Bumuka ang bibig ni Josh pero biglang siningita ni Beth. Talaga ba? Tatanungin mo kung totoo o hindi? Bakit? Mukha ba akong magsisinungaling? Teresa, kung ano man ang meron kami ni Josh ngayon, kasalanan mo yon. Kasi ang arte-arte mo eh. Ang tagal nang nanliligaw sa'yo pero hindi mo pinapansin. Pinapahirapan mo masyado. Kaya syempre, nung nagsabi sa akin na gusto niya ako, hindi ko na pinahirapan pa. Sino ba naman ako para hindi patulan ng lalaking katulad ni Josh? Agad na nagbulungan ang mga estudyanteng nakikinig sa sinabi ni Beth. May ibang napapaismid at ang tingin sa dalaga ay tila isang atribidang kontrabida sa mga palabas. Samantala si Teresa, bagamat masama ang loob at nasasaktan, ay nananatiling kalmado. Hindi niya hinayaan na mas lalo pa siyang mapahiya.
Beth, kaibigan kita. Alam mong nililigawan ako ni Josh at alam mo rin kung gaano ko siya kagusto. Pero kung talagang ang kayo na, sana man lang ay sinabi niyo sa akin. Kahit kahapon na lang bilang respeto niyo sa akin. Respeto? Bakit ka naman namin re-respetuhin? Ano naman ngayon kung nauna kang niligawan ni Josh? Hindi mo naman siya sinagot, hindi ba? Kaya ibig sabihin malaya pa siya. At kung ako ang pinili niya, problema mo na yon. Bakit ka ba nagagalit? Hindi naman kita inagawan na. Boyfriend mo? Di sa'yo na. Ikaw Josh, okay ka na? Masaya ka na? Magsalita ka. Nagtagpo ang mga mata nila. Sa loob-loob ni Josh, ramdam niyang mali ang lahat ng mga nangyayari. Ngunit may pumipigil sa kanya. Isang damdaming hindi niya kontrolado. Tama na yan, Teresa. Wala ka nang magagawa. Ako na ang kasama ni Josh ngayon, hindi ikaw. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang. Hindi na kumibo si Teresa. Tumalikod na lamang siya at marahang naglakad palayo habang pinagmamasdan ng ibang estudyante. Sa likod niya, narinig pa niya ang mahinang tawa ni Beth. Samantalang si Josh ay nanatiling tahimik, tila ba may mabigat na dahilan sa kanyang dibdib. Habang papalayo, mahigpit ang hawak ni Teresa sa kanyang bag. Ramdam niya ang matinding sakit at pagkadismaya. Ngunit alam niyang hindi siya dapat sumabay sa laro ng kaibigan na ngayon ay naging kalaban na niya. Sa isip niya, malinaw na ngayon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan lumaban siya nang hindi nagiging marumi ang kanyang paraan. Sa loob ng silid-aralan, tahimik na umupo si Teresa sa kanyang upuan. Maya-maya ay bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Pakiramdam niya ay mabigat ito at may kung anong pumipisil mula sa loob. Aray! Ang sakit! Nagsimulang mamutla ang kanyang muka. Nagulat ang mga kaklase niya nang bigla na lamang siyang bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. Nagkagulo sa paligid, mabilis siyang isinugod sa klinik. Ilang minuto ang lumipas, nanatili siyang walang malay kaya ipinasya ng mga guro at nurse na dalhin na siya sa ospital. Sa ospital, kaagad siyang inasikaso ng mga doktor at nurse. Sinuri ang kanyang blood pressure, heart rate at oxygen saturation. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na si Aling Sean at ang amo niyang si Marisa. Parehong halatang kabado at hindi mapakali. Agad na hiningi ang pahintulot ni Marisa kung pwedeng isailalim ito sa isang test upang masuri ang pwedeng maging dahilan kung bakit bigla itong nawalan ng malay. Pumayag naman siya. Naghintay silang dalawa sa tabi ng kama ni Teresa. Habang naghihintay ay hindi mawala ang tingin ni Aling Sean sa kanyang alaga. Napansin niyang tila may kakaibang kulay ang balat ng dalaga. May bahagyang pangingitim sa paligid ng kanyang mga daliri. Kinuha niya ang kamay ni Teresa at pinagpantay ang dalawang hinliliit nito. Nanlaki ang kanyang mga mata, sabay takip ng kanyang bibig. Diyos ko, ba't ganito? Parang kinukulam ang alaga ko. Ano po? Anong sinabi niyo, Manang? Nakikita ko, Marisa, hindi ito ordinaryong pagkahimatay lang. Sigurado ako na kinulam siya. Hindi na nakasagot kagad si Marisa. Ang totoo, kinilabutan siya sa narinig. Ngunit pilit niyang tinataboy sa isip ang posibilidad na totoo ang sinasabi ni Aling Sean. Wag naman sana, Manang. Baka naman pagod lang siya. O baka may iniinda sa katawan na hindi pa natin nakikita. Mas mabuti ng doktor ang paniwalaan natin kaysa sa mga haka-haka. Tahimik silang pareho habang hinihintay ang resulta. Pagbalik ng doktor, maingat nitong ipinaliwanag na lahat ng test ay normal. Malinis ang dugo, maayos ang utak at walang abnormalidad sa puso at baga. Sabi ko naman sa'yo, Marisa, hindi ito basta sakit. Maniwala ka, nakulam si Teresa. Napalunok si Marisa. Hawak-hawak ang kamay ng anak na tulog pa rin. Pinilit niyang wag lumuha, pero nanginginig ang kanyang mga daliri. Kung totoo man yan, sino naman ang gagawa nito sa anak ko? Wala naman siyang inaagrabyado. Mabait si Teresa. Hindi naman kailangang may kasalanan ng isang tao para kulamin. Madalas yung mababait pa ang nagiging biktima dahil lang may naiinggit o may ayaw sa kanila. Sa narinig ay lalong bumigat ang dibdib ni Marisa.
Lumingon siya sa kanyang anak at hinawakan ang buhok nito sa noo. Nagdasal na sana'y magising na ito kaagad. Pagkaraan ng ilang oras, halos sabay silang napalingon nang biglang gumalaw si Teresa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita ang paligid. Mama, nasa ospital po ba ako? Oo anak, nawalan ka ng malay sa klase. Dinala ka nila dito. Ano bang nangyari sa'yo? Akala ko kung napano ka na. Salamat at nagising ka na. Ganun po ba ang nangyari? Wala po kasi akong maalala eh. Siya nga pala mama, may napanaginipan po akong masama. Parang totoong-totoo lahat eh. May mga kamay na parang pilit akong hinihila. Ang dami nilang nakapaligid sa akin. Puro itim ang kanilang mga muka. Tapos may babaeng tumatawa ng malakas. Ang lamig-lamig ng katawan ko, mama. Parang nilulunod ako. Anak, huminahon ka. Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Hindi yun basta panaginip lang. Senyales yan. Kapag ganyan ang nakikita ng isang tao habang nawalan siya ng malay o kaya naman tulog, may gumagawa talaga ng masama sa kanya. Wag naman sana. Pero anak, may napansin ka bang kakaiba bago ka himatayin? May masakit ba? May nakausap ka bang iba? Wala po. Pero bigla na lang pong sumakit ang ulo ko bago ko himatayin. Una ko po itong naranasan nang pumunta kami sa probinsya nila Beth. Mama, natatakot po ako. Huwag kang matakot anak. Nandito kami ni Aling Sean. Aalamin namin ang totoo. Oo, Teresa. Hindi ka namin pababayaan ng mama mo. Pero kailangan ha, maging matapang ka. Kung kinukulam ka nga dapat nating malaman kung sino ang may gawa nito. Nanatili pa rin si Teresa sa ospital ng gabing yon. Sabi ng doktor, maayos naman ang lagay niya at nakarecover na sa pagkakahimatay. Pero kailangan pa ring obserbahan dahil hindi pa malinaw ang dahilan ng biglaang pananakit ng ulo niya. Ramdam ni Marisa ang pag-aalala, kaya halos hindi siya mapakali sa pagbabantay sa anak. Si Aling Sean naman ay tahimik na nakamasid. Sinusubukang hanapin sa sarili kung paano makakatulong sa sitwasyon. Pagsapit ng ikalawang araw, hindi na lamang simpleng sakit ng ulo ang nararamdaman ni Teresa. Kumirot na rin ang buo niyang katawan at hindi pa nagtatapos doon. Napansin ni Aling Sean na nagsisimula ng lumabas ang maliliit na butlig sa balat ng dalaga. Makati yun at halos hindi mapigilan ni Teresa ang pagkakamot. Sa sobrang kati, nagkanda sugat-sugat na siya at halos maiyak sa sobrang sakit at inis. Niresetahan siya ng doktor ng mga gamot para mabawasan ang pangangati. Pero hindi pa rin naawat ang sintomas. Lalong nag-alala si Marisa at Aling Sean at hindi na malaman kung ano ang gagawin. Baka po kailangan na talaga nating dalhin sa albularyo ang bata. Gusto ko Aling Sean, pero si Albert hindi siya maniniwala. Hindi makapagdesisyon ng mag-isa si Marisa. Nais niyang sundin ang sinasabi ni Aling Sean pero mas mabigat ang salita ng asawa niya. Dumating ang ikatlong araw, lalong lumala ang kalagayan ni Teresa. Nang tanghali ay may dumalaw na hindi inaasahang bisita. Si Josh, may dala itong bulaklak at prutas, bagay na alam niyang makapagpapagaan kahit papaano ng loob ng may sakit. Pagpasok niya sa silid, tahimik lang si Teresa. Hindi siya tumingin sa binata. Lumapit ang binata sa mga magulang ng babae. Magandang hapon po. Ako po si Josh. Kaibigan po ako ni Teresa. Kaibigan? Teka, natatandaan kita ha. Ikaw yung nasa litrato na kasama ng anak ko. Anong pakay mo? Bakit nandito ka? Boyfriend ka ba niya? Hindi po niya ako boyfriend. Pero aaminin ko po na nililigawan ko po siya. Kaso, ayaw po niya dahil nangako daw po siya sa inyo na kailangan niya muna magtapos ng pag-aaral. Wala po kaming relasyon. Dumalaw lang po ako sa kanya dahil gusto ko po siyang kumustahin. Sandaling natahimik si Mang Albert. Tinitigan niya si Josh tapos ay napabuntong hininga. Parang doon niya lang tuluyang pinaniwalaan ang mga sinabi ng kanyang anak. Sigurado ka ha? Hindi ka boyfriend ha? Hindi po talaga. Sige. Mag-usap na kayong dalawa. Lalabas na muna kami. Tumalikod ang lalaki. Sumunod na rin ang ibang kasama nito. Naiwan sa loob ng silid ng ospital sina Josh at Teresa.
Kumusta ka na? Hindi nagsalita ang dalaga. Nakatingin lamang ito sa kisame at minsan ay sa bintana. Sinasadya nitong hindi pansinin ng binata. Teresa, patawarin mo ko. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil alam kong nasaktan kita. Nasaktan? Hindi ah. Ayos lang naman sa akin kung talaga kayong nagmamahalan eh. Wala naman akong karapatan na magselos o magalit kung kayo na. Hindi ko siya mahal. Ano? Teresa, makinig ka sa akin. Ginawa ko yon dahil meron akong dalawang dahilan. Una, ikaw. At ang pangalawa… Sandali lang. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo eh. Hindi mo siya mahal? Eh bakit mo siya ginawang girlfriend? Dahil alam kong gagawin niya to. Gagawin niya ulit. Si Beth, hindi siya isang pangkaraniwang babae lang. Alam mo bang kilala siya sa baryo o sa probinsya namin na isang malupit na mangkukulam? Ano? Maniwala ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Itong nangyayari sa'yo, malakas ang kutob kong siya ang may kagagawan nito. At paano ka nakasisiguro? Dahil ginawa niya na to noon. Kinulam niya at pinatay ang unang babaeng minahal ko. Si Estela. Noong una, hindi ko matanggap na siya ang may kagagawan. Pero kalaunan, nahuli ko siyang gumagawa ng ritual ng pangkukulam. Doon ko napatunayang totoo ang lahat. Teresa, mangkukulam si Beth. Ang ibig mong sabihin, ako naman ang kinulam niya? Oo, Teresa. At alam kong hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Alam mo bang sa sobrang desperada niya, tinangkapan niya akong gayumahin. Ano? Ginayuma ka niya? Oo, nung nandun kayo sa amin. Yung kakaibang lasa ng kape, kaya ganun yun kasi meron siyang hinalo habang wala tayo. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo, dahil nakita ko at nalasahan ko. Hindi niya alam na matapos kong maituro sa iyo yung banyo, bumalik ako kagad. Pero nung makita ko may nilalagay siya ron, hindi na muna ako tumuloy. Teresa, lahat ng mga nakikita mo ngayon ay puro pagpapanggap dahil gusto kitang iligtas at si Lola. Si Lola? Bakit nadamay dito ang lola mo? Hindi ko pwedeng ipagsapalaran ng kaligtasan ng lola ko. Malupit na mangkukulam si Beth at kapag hindi ko siya pinagbigyan, tsak na pati lola ko posible niyang saktan. Hindi lang dahil sa project kaya kanya dinala ron. Ginawa ka lang niyang kasangkapan para makalapit siya sa akin at sa lola ko. Alam kong sasaktan niya si lola kapag hindi niya naisakatuparan ang gusto niya. Pero bakit ganun? Nakuha na niya ang gusto niya, hindi ba? Nakuha ka na niya. Pero bakit ganun? Heto, tignan mo ang balat ko. Tignan mo ang itsura ko, Josh. Bakit naman kinukulam niya pa rin ako? Hindi ko alam. Siguro dahil sa selos, sa inggit, at ayaw kanyang tigilan, Teresa. Teresa, magpatingin ka na sa albularyo. Hindi ka gagaling dito sa ospital, maniwala ka sa akin. Please, makinig ka. Ayokong pati ikaw ay mapahamak tulad ni Estela. Tumango si Teresa. Nangingilid ang luha tsaka pumikit sandali. Doon biglang tumunog ang cellphone ni Josh. Pareho silang napatingin sa cellphone. Nakalagay sa screen ang pangalan ni Beth. Mabilis na sinagot ni Josh ang tawag. At agad na umalingaw-ngaw ang boses ng babae sa telepono. Halatang galit at inis na inis. Josh, nasan ka ba? Kanina pa ako naghihintay ah. San ka ba nagpunta? Bakit hindi ka sumasagot sa mga text at chat ko? May binili lang ako rito sa grocery. Huwag ka na magalit, pauwi na ako. Grocery? Huwag mo nga akong niloloko, Josh. Sabihin mo nga sa akin, sino ang kasama mo? Wala, ako lang to. Sabi nang may binili lang ako eh. Sige na, huwag ka na magtampo. Papunta na ako dyan. Sige, bilisan mo. Hihintayin kita. Naputol na ang tawag. Inilagay ni Josh ang cellphone sa kanyang bulsa. Josh, talaga bang kailangan mong magpanggap sa kanya? Dahil kailangan kong bantayan ang bawat galaw niya. Kapag iniwan ko siya, baka bigla na lang mas matindi pa ang gawin niya. Ayokong ikaw o si Lola ang mapagbalingan niya. Siya nga pala, yung sinabi ko sa'yo magpatingin ka sa albularyo. At yung kulam, yung ginamit niya sa'yo, hahanapin ko yung para maputol na ang sumpa. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ka. Salamat, Josh. Salamat. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang araw na sakit at takot, nakaramdam ng konting ginhawa si Teresa.
Alam niyang hindi pa tapos ang lahat, pero ngayon may kasama na siyang handang lumaban para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kinabukasan, may isa pang hindi inaasahang bisita si Teresa. Tulog siya nang dumating ang babae at kasalukuyang pa namang nasa labas si Aling Sean na tanging bantay niya ng oras na yon. Kumuha lang kasi si Aling Sean ng kanilang pagkain. Dahan-dahan namang lumapit si Beth. Ang sarap mong pagmasdan. Nakakatuwa kang tignan habang ganyan ka. Mahina at walang laban. Alam mo, iniisip ko pa kung ano pa bang pwede kong gawin para mas malaki ang mapala ko kapag tuluyan ka nang nawala. Siguro, nasuning ko na rin kaya ang isip ng mga magulang mo para isipin nila na ako ang tunay nilang anak at hindi ikaw. Ang ganda, hindi ba ng plano? Wala ka nang magagawa, Teresa. Hawak ko na ang buhay mo. Ako na lang ang mag-iisip kung kailan kita tatapusin. Tama ka, inggitera ako, kaya huwag ka nang magtaka. Siyempre kukunin ko ang lahat ng meron ka para naman ako ang maging masaya. Bahagya siyang napaatras nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Aling Sean. Nakatitig ito kay Beth, malamig ang mga mata at halatang nakahalata sa ginawa ng babae. Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagpapasok sa'yo? Wala naman. Dumalaw lang ako kay Teresa. Gusto ko lang siyang kumustahin. Umiling si Aling Sean. Hindi man lang naniwala sa palusot. Dahan-dahan siyang lumapit at tumayo mismo sa pagitan nila Beth at Teresa na nakahiga pa rin. Umalis ka na rito! Hindi ka kailangan dito! Ay, ganon? Teka lang ha. Anong karapatan mong palayasin ako? Katulong ka lang nila, hindi ba? At ako kaibigan niya. Ang kapal naman ng mukha mo, ha? Kaibigan? Totoo bang kaibigan ka niya o kaaway? Lumabas ka na bago pa kita ipakaladkad sa mga security dito. Okay, fine. E di aalis. Pagkasabi nun, lumabas na rin si Beth at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Aling Sean na nakatayo at seryoso ang kanyang muka. Lumapit siya kay Teresa at marahang hinaplos ang kamay nito. Habang nakatingin sa mahinang katawan ng dalaga, bigla niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Josh bago ito lumabas ng ospital kahapon. Sinabi ng binata na mag-ingat sila kay Beth dahil hindi ito basta ordinaryong babae. Isa siyang mangkukulam at may matinding galit kay Teresa. Sa simula, nag-alinlangan si Aling Sean. Pero ngayong nakita niya mismo ang kilos at mga salitang binitiwan ni Beth, mas lalo siyang naniwala na totoo ang lahat ng babala ni Josh. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Teresa. Huwag kang mag-alala, iha. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na makalapit ulit sa iyo ang babaeng yon. Napasulyap siya sa pinto na dinaanan ni Beth. Bakas ang pagkabahala at paghahanda sa susunod pang mangyayari. Ilang sandali pa, dumating ang mga magulang ni Teresa. Mabilis na sinalubong sila ni Aling Sean. Albert, Marisa, pakiusap makinig kayo sa akin. Hindi gagaling si Teresa dito. Kailangan na natin siyang dalhin sa albularyo. Aling Sean, ano na naman to? Doktor ang kailangan ni Teresa. Hindi yung sinasabi mong albularyo. Pero... Natigilan sa pagsasalita si Aling Sean nang biglang narinig nilang umiyak si Teresa. Napatingin silang lahat sa dalaga. Papa, Mama, ayoko na po dito sa ospital. Pakiramdam ko po ay lalo po akong lumalala. Hindi ko na po kayang tiisin ang lahat. Ang pangangati na parang kinakain unti-unti ang balat ko. Papa, mamamatay ako kapag hindi niyo ako pinagamot sa labas. Kaya nakikiusap ako, Papa. Subukan po natin. Mahal, pakinggan mo naman ang anak mo. Ayokong mawala ang anak natin. Kung saan siya gagaling, doon tayo. Wala namang mawawala eh. Kung hindi talaga uubra sa albularyo, di bumalik tayo dito sa ospital. Nagpigil ng emosyon ang ama. Ngunit nang makita niyang nangihina na si Teresa at halos mawalan na ng malay ang may sakit, napabuntong hininga siya. O sige, kung yan ang makabubuti, gawin natin. Pagkasabi noon ay agad na inayos na nila ang mga papeles sa ospital. Sa pagmamadali, halos mabangga pa nila ang nurse sa pasilyo.
Ang tanging nasa isip nila ay mailabas si Teresa bago pa mahuli ang lahat. Habang abala sila sa pag-aayos ay dumating naman si Josh. Halatang nagmamadali at pawis na pawis ito. Dala ang isang bag na mahigpit na hawak. Pagpasok pa lang niya ay nilapitan na kagad siya ni Aling Sean na siyang nagbabantay. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Kailangan na talaga natin madala si Teresa sa albularyo. Hindi na magtatagal. Baka malaman pa ni Beth na wala na rito ang mga gamit niya. Anong ibig mong sabihin, iho? Binuksan ni Josh ang dala niyang bag. Mula rito, inilabas niya ang isang manika na gawa sa tela. Ang manikang yun ay punong-puno ng karayom at nakadikit dito ang isang maliit na piraso ng buhok ni Teresa. Sa paligid ng tela, may mga bakas pa ng dugo at itinapal na mga kakaibang dahon. Ito ang ginagamit niya, Aling Sean, para saktan si Teresa. Kanina ko lang natagpuan sa isang lumang kahon sa likod ng bahay nila. Kung hindi natin agad magagawa ng paraan, baka patayin niya si Teresa. Maraming salamat, iho. Malaking tulong ito. Matapos mailabas sa ospital ang dalaga, agad silang nagtungo sa sasakyan. Tahimik ang lahat habang nasa biyahe. Samantala si Josh, labis-labis ang kaba niya dahil alam niyang hindi susuko si Beth. At kapag nalaman nitong nawawala ang mga gamit niya, tiyak na mas matindi pa ang gagawin nito. Samantala, maagang nakauwi na ng bahay nila si Beth. Pakanta-kanta pa ito at diretsyong nagtungo sa likod bahay. Ngunit laking gulat niya nang hindi niya makita ang gamit niya sa pangkukulam kay Teresa. Josh, anong ginawa mong leche ka? Traidor! Si Josh kaagad ang pumasok sa isip ni Beth na posibleng kumuha ng kanyang mga gamit. Lalong nagngit-ngit ang kanyang damdamin. Ramdam niya ang matinding galit na parang kumukulo sa kanyang dibdib. Mabilis siyang nagtungo sa kanyang kwarto at marahas na isinara ang pinto. Isa-isang inilabas ni Beth ang mga gamit niya sa baul, mga itim na kandila, bungo ng tao at iba pa. Kinuha rin niya ang litrato ng kanyang kaibigan. Maingat pero puno ng galit, isiniksik niya sa bunganga ng bungo ang larawan ng dalaga. Ipinwesto niya ito sa gitna ng mga nakasinding kandila. Tsaka siya lumuhod at nagsimulang umusal ng orasyon. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng kanyang silid. Ang mga kandila ay nagliyab ng mas mataas at ang anino sa dingding ay kumikilos na para bang may sariling buhay. Sa mismong bungo, unti-unting lumabas ang maitim na usok na dahan-dahang gumapang paakyat sa kisame. Nakaramdam si Beth ng kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang mga kamay. Para siyang nahihilo, ngunit lalo siyang nasisiyahan. Akin ka, Teresa. Wala kang takas ngayon. Kahit anong gawin ni Josh, hindi ka niya maililigtas. Mas malakas ako ngayon. Mas makapangyarihan. Ngunit sa gitna ng kanyang ritual, biglang kusang namatay ang mga kandila. Samantala sa kabilang banda, nakarating na sa kanilang destinasyon ang pamilya ni Teresa. Kasalukuyang nagsisimula na ng ritual ang albularyo para sa dalaga. Amoy na amoy ang usok ng insenso. Nakahiga si Teresa sa banig, habang si Aling Sean naman ay inilapag ang manikang puno ng karayom sa harapan ni Tandang Goryo, ang kanyang kaibigang albularyo. Napailing ang matandang lalaki. Sinabi nitong matindi ang mangkukulam. Agad na inilabas ng matanda ang ilang gamit, mga halamang gamot at langis. Nagsindi siya ng maraming kandila at hinulog ang ilang dahon sa mangkok ng tubig. Kumuha din siya ng itim na bato at inilagay ito sa dibdib ni Teresa. Sinimulan niyang basahin ang orasyon. Habang tumatagal, nagsimulang manginig ang katawan ni Teresa. Namimilipit siya sa sakit at tila hinahabol ng hininga. Aray ko! Ang init! Para akong sinusunog! Agad na lalapit sana ang mag-asawa pero pinigilan sila ng albularyo. Hayaan niyo lang siya. Hindi na si Teresa ang nasa loob ng katawan niya. Magtiwala tayo sa manggagamot. Ano? Anong hindi na siya? Nahuli na ni Mang Goryo ang espiritu ng kulam. Hayaan natin siyang gawin ang trabaho niya. Sinabi ng manggagamot na lumalaban ng mangkukulam. Biglang tumalsik ang ilang kandila at mula sa manika ay lumabas ang tila usok na kulay itim.
Nagsimulang umikot yon sa paligid. Yun daw ang sumpa. Itinaas ni Mang Goryo ang baston at mariing pinukpok ang sahig. At pagkatapos ay kitang-kita nilang tila hinigop ng tubig sa mangkok ang itim na usok na yon. Ngunit bago pa tuluyang naglaho, isang pamilyar na boses ang biglang umalingaw-ngaw. "Hindi niyo ako matatalo! Akin si Teresa! Akin siya!" Nanlaki ang mga mata ni Mang Albert at ni Aling Marisa nang makilala ang boses. Si Beth, ang babaeng yun. Panay ang sigaw ni Teresa ng mga oras na yon pero hindi na niya boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Mas lalong lumakas ang dasal ni Mang Goryo. Piniga niya ang ugat ng luya at inihalo ang katas sa tubig. Pagkatapos ay ibinuhos yon sa ibabaw ng manika. Nagliyab ito ng kusa kahit wala namang apoy na ginamit. Matapos pa ang ilang sandali, sinabi ng manggagamot na tapos na ang sumpa at hindi na mababalikan ng mangkukulam si Teresa. Ngunit binigyan niya ng babala ang lahat na hanggat buhay pa ang mangkukulam, maaari itong mangulam pa ng iba. Tama po, hindi titigil yun hanggat hindi nakakapaghiganti. Naglabas ng ilang amulet ang albularyo at binigyan niya ang lahat. Mga proteksyon ito laban sa kulam. Matapos ang ginawa ni Mang Goryo, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Teresa. Lumipas ang ilang linggo, dahan-dahan nang naghilom ang mga sugat sa kanyang katawan. Nawala na rin ang matinding pangangati ng kanyang balat at naging maaliwalas na muli ang kanyang itsura. Patuloy pa rin ang panggagamot gamit ang mga halamang gamot na si Aling Sean mismo ang nagtitimpla at nag-aasikaso sa kanya. Hindi siya pinababayaan ito. Halos araw-araw ay minamasahe siya ng langis at pinapainom ng mga pinakuloang dahon. Isang hapon, habang nagpapahinga si Teresa sa balkonahe, dumating si Josh. May dala itong konting prutas at nakangiti habang lumapit. Kumusta ka na? Mukhang okay ka na. Oo, Josh. Konting-konti na lang magaling na ako. Salamat sa iyo ha. Salamat talaga. Wala yun. Ginawa ko lang naman ang alam kong tama eh. Siya nga pala, kumusta ang lola mo? Nag-aalala ako baka siya naman ang pagbalingan ni Beth ng galit. Ayos lang si Lola. Wala naman nangyari sa kanyang masama. Naku, salamat naman. Si Beth, nakita mo ba siya ulit? Ano na bang nangyari sa kanya? Hindi ko alam pero wala na siya sa tinutuluyan niya. Wala nang tao doon nung napadaan ako para silipin siya. Umalis kaya siya? Siguro, kasi sabi ng mga kapitbahay niya bigla lang raw nawala Hindi nila alam kung saan nagpunta o kung may ibang nangyari. Iniwan na lang daw basta yung bahay na inuupahan niya. Hindi agad nakapagsalita si Teresa. Napabuntong hininga na lang siya at napatingin sa malayo. Sana tigilan niya na ako. Ayoko na ng gulo. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ko, walang makakapanakit sa'yo. Salamat, Josh. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi mo ako tinulungan. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang protektahan ka. Ang swerte ko naman. Hindi swerte ang tawag dun. Pagmamahal. Natigilan si Teresa. Pagkatapos ay biglang napangiti. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Maya-maya ay biglang lumapit ang ama ni Teresa. Seryoso ang mukha niya at halatang kanina pa nakikinig. Tumigil si Josh at bahagyang kinabahan. Agad na nagbigay galang. Magandang hapon po, sir. Hindi kaagad sumagot si Mang Albert. Bagkus ay tumingin muna kay Josh, tapos sa anak niyang si Teresa bago tuluyang lumapit sa kanila. Pwede ba kitang makausap? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Sige po, sir. Nagpapasalamat ako sa lahat ng naging tulong mo sa anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalampasan ang lahat ng nangyari. Okay lang po yun. Wala po kayong dapat na ipagpasalamat kasi po ginawa ko po yun alang-alang sa kaligtasan ni Teresa. Alam mo, totoo nga yung sabi ni Teresa na mabait ka at nakita ko kung gaano ka kaimportante para sa aking anak. Kaya mula ngayon ay hindi ko napipigilan kung gusto mong ligawan ang aking dalagang anak. Ho? Totoo po ba? Oo, pero may isa lang akong hiling. Sana mahalin mo at igalang ang aking anak. At sana
Makatapos muna kayo ng pag-aaral. Pangako po sir, gagawin ko po lahat ng mga bili nyo. Hindi ko sasayangin ang tiwala ninyo. Napangiti si Mang Albert at tinapik ang balikat ni Josh. Umalis itong magaan ang loob na para bang nabunutan siya ng malalim na tinik. Makalipas ang ilang araw, nakabalik na si Teresa sa paaralan. Malakas na siya at kitang-kita ang saya sa kanyang muka. Nang makita siya ng mga kaklase sa hallway, masayang-masaya siyang sinalubong. Matagal din silang nag-alala para sa kanya. Ngunit isang bagay lang ang mas lalong nagpasaya sa kanya. Naging magaan at masaya ang buong maghapon na yon. At nang oras na ng uwian, sinundo na siya ni Josh at habang naglalakad, may binanggit si Teresa sa kanya. Josh, ano kasi may gusto kong sabihin. Ano yun? Gusto na kasi kitang sagutin. Sandaling tumigil si Josh sa paglalakad. Para bang natulala siya sa narinig. Tumingin siya kay Teresa, seryoso muna ang muka, tsaka biglang napangiti ng malapad. Talaga, Teresa? Oo, simula ngayon, tayo na. Hindi maitago ni Josh ang sobrang kasiyahan. Halos mapatalon siya sa tuwa. Ngunit nagtimpi siya at magalang na hinawakan na lamang ang kamay ni Teresa. Salamat. Pangako, hinding-hindi kita sasaktan. Nagpatuloy silang naglakad. Magaan ang pakiramdam at masaya hanggang sa makarinig sila ng ingay mula sa unahan ng kalsada. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Tara, tignan natin. May mga nakita silang mga batang estudyante na may binabatong isang pulubi. Sa gilid ng kalsada, may isang babaeng gusgusin. Mahaba ang magulong buhok, madungis ang muka, maraming mga galis at sugat na nagnanana. Maduming-madumi rin ang kasuotan niya. Tinatawag siyang baliw ng mga estudyante. Napatigil sina Josh at Teresa nang makilala nila ito. Si Beth yun ah! Anong nangyari sa kanya? Teresa, wag mo siyang lapitan. Delikado. Hindi, kailangan ko siyang lapitan. Nilapitan niya si Beth na nakaupo ngayon sa gilid ng kalsada, nanginginig at tila wala sa tamang pag-iisip. Beth, ako ito si Teresa. Teresa, Teresa, kukulamin kita. Akin ka! Akin ka! Inabot ni Beth ang kamay niya, nanginginig at puno ng dumi. Napaatras si Teresa, nangingilid ang luha. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa awa. Beth, bakit mo ito ginawa sa sarili mo? Hindi mo ako kaaway. Ngunit parang wala nang nakakarating sa isipan ng babae. Paulit-ulit itong tumatawa pagkatapos ay muling sisigaw. Akin ka, Teresa! Akin ka! Naglapitan ng ilang tanod at pinigilan na ang mga estudyante sa pagbabato. Dinala si Beth upang hindi na makapanakit at makapaminsala pa. Habang papalayo siya, nanatili ang titig niya kay Teresa, puno ng galit at kabaliwan. Tama na, Teresa. Wala na tayong magagawa sa kanya. Huwag kang maawa. Hindi, Josh. Hindi ko siya magawang kamuhian. Oo, sinaktan niya ako pero kawawa siya. Nakita mo naman di ba yung kalagayan niya? Parusa yon sa lahat ng naging kasamaan niya. Yung ginawa niyang pangungulam, bumalik na sa kanya. Pero hindi ko naman gusto na magkaganon siya. Kahit galit ako sa kanya, hindi ko siya ginustong mapahamak ng ganito. Shh! Tama na. Wala kang kasalanan, Teresa. Hindi ikaw ang may gawa niyan. Pinili niya mismo ang daan na tinahak niya. Dahil sa mga salitang yun, tuluyang bumigay ang luha ni Teresa. Mahigpit siyang niyakap ni Josh at sa yakap na yon, naramdaman niya ang ginhawa. Ang pakiramdam na ligtas siya na may kasama siyang handang ipaglaban siya. Habang yakap-yakap siya ni Josh, dahan-dahan nang umalis ang mga estudyante. Nag-uusap-usap tungkol sa nakita nilang baliw na babae. Sana matahimik ka na, Beth. Ano? Tara na? Hatid na kita sa inyo. Baka naghihintay na ang papa at mama mo.
Nagsimula na silang maglakad palayo. Mahigpit na magkahawak sila ng kamay. Lumipas ang mga buwan at unti-unting bumalik sa normalang buhay ni Teresa. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay tuluyang naghilom at ang mga alaala ng hirap na pinagdaanan niya ay napalitan ng mga bagong karanasan, mga ngiti, tawanan at mga pangakong puno ng pag-asa. Ngunit kasabay ng paggaling niya ay ang balitang dumating tungkol kay Beth. Nakita raw itong palaboy-laboy, gusgusin, nagsasalita mag-isa at nagbabanta ng wala sa sarili. Doon na pagtanto ni Teresa na minsan ang pinakamalupit na kaparusahan ay hindi galing sa iba, kundi galing sa sarili. Si Beth na dating naghahari-harian sa kadiliman, ngayoy larawan ng sariling pagkawasak. Samantala, siya na dumaan sa sumpa at sakit ay nakahanap ng bagong simula. Nasa tabi niya ang kanyang pamilya, si Aling Sean na hindi bumibitaw at higit sa lahat si Josh na tapat na nananatili sa piling niya. Sa kabila ng lahat, natutunan ni Teresa na kahit gaano kadilim ang pinagdaanan, may liwanag pa ring handang gumabay basta't marunong kang lumaban at maniwala. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto ko munang mag-shoutout. Shoutout po kina Arlenda Abejo, kay Sofia Colin from Malabon, kay Lisa Kilong-Kilong, kay Julina Sumayang, Dayan Aberca, Jessie Ortiz at Lea Sumayang, kay Vanessa Ann Madrid. Shoutout din po sa Rupisan family, Capeñanes family, sa Abbas family at kay Sir Abdul Rahman Abbas na malapit na pong mag-birthday. Advance happy birthday po, sir! Hello din po kay Ma'am Fatima Abbas at kay Chick Rupisan na OFW sa Kuwait. Hello din po kay Adrian Villanueva at kay Chris Lawrence Villanueva na magbe-birthday po ngayong September 22. Shoutout din po kay Jennifer Camacho, kay RV Chong from Bataan, kay Angel Ann Agramon. Hello din po kay Kathy Alfonso, Regina Navarro, Ma'am Analisa Puaso, kay Demi Crisman Silyada Cabrera, hello po sa inyo, kay Ma'am Normita Legaspi, kay Ma'am Menchu Luchavez, kay Ashley Hart, kay Jude Ashley at sa Angelia family, kay Nerissa Ramirez, kay Eureka May, kay Mariano Solayaw, kay Ma'am Myla Dumalag, kay Ma'am Myla Flores, kay Rosemary Arquion, kay Eric Umali, kay Jomar Murillo. Shoutout din po kay Arlene Castro Ramos, kay Bel Hipolito, kay Beauty and the Best at sa mga iba pa pong nakapansin na may mga nagsusulputang channel na may mga videos po natin. Mga nangunguha at nagnanakaw po ng mga videos natin ng mga channel na yan. Isa lang po ang channel ni Miss Winnie at ito po yon. Kaya salamat po sa mga nagsasabi sa comment section ng mga channel na yan na mga nagnanakaw ng videos natin. Tulungan niyo po sana ako na mai-report yan. Shoutout din po sa mga regular listeners po natin na sina Ma'am Elizabeth Dungka, Ma'am Beth Mercado, Ma'am Mel Santarita, kay Hiramini, Ma'am Puresa Tagiwalo, Sir Kimpoy Feliciano, Ma'am Wilma Leses, kay Chris Gel Mamado, kay Cherry Mukbang ASMR, kay Ma'am Celia Tolentino, Ma'am Belen Malbas, Ma'am Filipina Palsario, Ma'am Angelina Ignacio, Ma'am Martina Angdasan, kay Sigbinan sa Sweden, Ma'am Leonora Consensino, kay Chef Lance MBB, Ma'am Lydia Lopez, kay Francisco Neng, Ma'am Reselina Angeles, kay Ma'am Tina Dekit, kay Ma'am Amiyong na lagi pong nangungumusta sa akin. Thank you po, Ma'am. Pati na rin po kay Ma'am Alma Flores, kay Ma'am Rosalina Bogayon, kay I Love Traveled, kay Ma'am Milrose Demate, kay Ma'am Pamela Allen at kay Ma'am Corazon Cacalda. Salamat po sa inyong lahat na nakinig at nag-comment. Abangan po ninyo ang mga susunod ko pang upload ha. Huwag din po ninyong kalilimutan na mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong kwento, pindutin nyo lang po ang notification bell para updated po kayo kung may bagong upload po tayo. Aasahan ko pa rin po ang suporta nyo ha. God bless po sa ating lahat. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.